Basa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matiyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili sa lahat ng paraan. Magpakita ka ng magandang halimbawa, maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng ayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di nababawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid ligtas na titira at di naaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko, pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Halina po't magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Magandang tanawin natin ang katotohanan mga minamahal naming kapatid na nung ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao, nakipamayan siya sa atin. Kaya nga po madalas pagka nananalangin tayo ng Angelus, naririnig natin at paulit-ulit nating ipinapaalala sa ating sarili. And the Word was made flesh and dwelt among us. Sa pagkakatawang tao ni Jesus, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung napakahalagang elemento na itinuro niya ang paraan ng paglalapit, paglalapat,
at pagtutugma ng ating buhay patungo sa Ama. Kung ating babalikan yung mga pagbasa nitong mga nakalipas na araw, no? Lalo't higit nitong nakaraang linggo, pinuri ni Jesus ang tamang disposisyon noong tinatawag nating abang balo, no? The poor widow. Bakit? Sapagkat nakita natin sa salaysay, ibinigay niya yung lahat-lahat, no? Wala na siyang itinira. Inilagay niya sa buslo ng templo na sumasagisag rin sa pagbibigay ng lahat-lahat niya sa kamay ng Diyos. Kahapon naman, kung babalikan, binigay naman ni Jesus yung tamang pakikitungo. Dapat daw kung tayo man ay hindi kaya pang magpakabuti, wag rin daw po naman nating hayaan ang sarili nating maging dahilan para ang iba ay mapariwara, no? Sinabi pa niya roon, dinugtong niya, paulit-ulit na magpatawad at magpugay tayo sa pananampalataya na kahit bagamat minsan singlaki man ng butil o buto ng mustasa yung pananampalataya, mayroon pa rin itong maiaambag, no? Ngayon naman, sa araw na ito, narinig ninyo sa Ebanghelyo, ibinabahagi sa atin ni Jesus, paano ba ang tamang disposisyon pagdating sa paglilingkod? Narinig ninyo, ang kwento ay patungkol sa isang alipin at sa kanyang amo, no? It is a master-slave relationship. Kasi kung atin pong titingnan, no, ang mga Hudyo na nasakop ng Imperyo Romano, normal sa kanila yung ganitong ugnayan, no? May alipin, mayroong amo. Sa unang tingin, parang hindi naman nata maganda na ganoon rin ang ating pagtingin sa ugnayan natin sa Ama, hindi po ba? Kasi a slave would never expect to be thanked for doing his duty. Kasi that is the nature of his duty as a slave. Ngunit sa mas malalim na pagkakaugnay, hinahayaan ng Diyos na suriin natin ang ating dahilan sa pagsunod, no? Hindi bilang isang alipin, kagaya sa storya, kundi bilang isang lingkod ng Diyos, no? Paano natin mapapalalim yung ganoon pong pagkakakilanlan? Una, tila baga sinasabi sa atin, no? Hindi dapat natin akalain na may utang ang Diyos sa atin, no? We are not to expect any special treatment. Kung gumagawa man tayo ng mabuti, hindi dapat natin tingnan ito na para bang binibili natin yung kaligtasan natin. Kasi aminin man natin o hindi, minsan ito rin yung ating weird tendency, no? Hindi sinasabing lagi, pero nangyayari. It happens that pride rises up in us when we serve, no? Lalo na kapag ang paggawa ay kumakain ng oras, lakas, no? Mentally, financially, physically draining. The more work we do, sometimes the more we feel entitled, no? Kahit nga lang yung hangarin na parang mapasalamatan ka. Lalo na kung hindi malinaw sa atin yung dahilan, ba't ba tayo nagdilingkod, no? Kaya sinasabi minsan, the more giving we do, the more we need to be recognized for serving hard, for serving well. Sasabihin nga natin, madalas narinig, no? Ito, pinagawa ko yan. Pinasimulan ko yan. We call them our legacies, no? It is as if we are building our own monuments. Pero ito lang ba ang kalahatan ng sinasabi nating paglilingkod? Ito lang ba ang sukatan para masabi nating tayo ay mga mabuting katiwala? Tayo ay mga mabubuting kasunod? Naalala ko, paulit-ulit na ibinabahagi sa amin ng kapatid kong pari, no? Sana, sa kahit anumang pinagsusumikapan natin, hangarin paulit-ulit ang ngiti ng Diyos at hindi ang palakpak ng tao. Kaya, ano ang maaari nating gawin, no? Sa Ebanghelyo ipinapakita rin sa atin, no? We must take the pill of humility, no? Kasi with humility, there should be no comparison with what we give and what we receive. Kasi minsan ang dialogue natin, 'di ba? Parang lugi naman ako kay Lord. Hindi na natin dapat tinitingnan kung ang nakukuha natin ay sapat ba or lapat ba
sa ginagawa natin at ibinibigay natin. Muli, sana hindi natin binibili ng mabubuting gawa natin o para bang hino-hostage natin ng Diyos, no? Sa mga mabubuti nating ginagawa. Kaya nga, minsan, kapag mapapansin nyo rin yung sarili ninyo, no? Pagkatapos ng isang mahabang pagsusumikap, isang mahabang araw ng paggawa at paglilingkod, para bang naririnig ninyo, deserve ko naman ata na magkaroon ng kaunting saya at sarap, no? Maaaring totoo, pero ito labang ba ang kabuuan? Sinasabi sa atin ni Archbishop Fulton Sheen, no? Love begins when duty finishes. We must go beyond the chores, no? Until it becomes a labor of love, no? We must go and we must be willing to go the extra mile, no? Kasi kailangan nating palawigin yung ating kamalayan, no? The goodness that we do must spring forth from our awareness that everything has been given already, no? Lahat naman ibinigay na pagpapala. And with that awareness, we can only respond, no? Pwede lamang tayong tumugon. Kapag malawak na, kapag malalim na ang ating pagkakakilanlan sa katotohanan, tayo lamang ay biniyayaan, ang tangi lang nating magagawa ay tumugon sa pagmamahal. Sabi nga sa kanta, amare et servire, no? In everything, let us love and serve the Lord. Kapag lumawig na yung kamalayan sa bawat sandali ng ating buhay, ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala araw-araw, makikita natin mas mahihikayat tayong tumugon dahil sa pagpapasalamat. Service then becomes not a mere duty to fulfill, it becomes now our joy and our privilege, no? Hindi na lamang siya para bang tungkulin na kailangang gampanan. Ito na ay nagiging galak at pribilehiyo na atin ding sinasalihan. Hindi na natin kailangang pilitin, no? Tayo na mismo ang magnanais. Kagaya nung abang balo sa ebanghelyo nung nakaraang linggo, ibinigay niya ang lahat-lahat sa Diyos. Kaya nga, hindi naman siya kailangang pilitin. Ganoon rin tayo, mga minamahal kong kapatid. Sapagkat ang pagmamahal, kailanman, hindi dapat maging pilitan. Nangungusap po ang Diyos sa ating lahat. Kamusta ba ang puso mo sa paglilingkod at pagbibigay ng sarili? Ikaw lamang ba ay napipilitan? Sunod sa agos? O dala lang ng pag-iisip na baka kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, agad kang gagantimpalaan? Pero mga minamahal kong kapatid, tanging salente lamang ng pagpapasalamat magagawa nating makatugon sa panawagan ng tapat na paglilingkod, upang ang ating pagsusumikap ay hindi na lamang bunsod ng pag-ibig na pilit, kung hindi ng pusong puno ng pagpapasalamat, kaya nagagawang magmalasakit. Ito ang paglalapat ng buhay natin sa buhay na tinahak ni Jesus. Kung tayo'y magiging mabuting katiwala, isangkalan natin ang ating pagmamahal, hindi sa paggawa na napipilitan, kung hindi sa paggawa na bunsod ng pagmamalasakit. Amen.